Kapag nagkataon ay baka magkaroon ng tinatawag na demanda dahil sa breach of contract itong PBA player na si Shawnie Winston. Dahil ayon dito mismo kay team manager ng Converge na si Delta Pineda, hindi siya naniniwala na injured itong si Shawnie Winston. Hindi kasi naglaro si Winston doon sa game ng Converge kontra NLEX dito sa Kadayawan Festival kung saan nagkakaroon ng mga exhibition games yung mga iba't ibang PBA teams kabilang na ang Converge. Hindi naglaro si Winston dahil sabi niya meron daw siyang injury. Pero sinabi ni Pineda sa isang interview na hindi siya naniniwala na injured itong si Winston at ayaw lang niyang maglaro dahil hindi pa nagkakasundo dito sa kanilang kontrata. Mag-e-expire na kasi ang kontrata nitong si Shawnie Winston sa Setyembre at ayon dito sa kampo ni Pineda, baka ang gusto ni Winston ay magkaroon muna ng bagong kontrata bago siya maglaro. Pero technically ay sa September 17 pa mag-e-expire yung kontrata nitong si Winston, kaya hanggang ngayon ay obligado pa rin ito na maglaro para dito sa Converge FiberXers. Ang hindi raw pinagkakasunduan ng dalawa ay gaya ng inaasahan ninyo ay tungkol dito sa salary dahil mukhang hindi raw sapat yung ino-offer ng Converge para dito kay Shawnie. Pero sinabi naman ni Pineda na maximum contract na yung ino-offer nila dito kay Winston at yun lang ang kaya nilang ibigay dahil mas maliit daw ang budget nila kumpara dito sa SMC at TNT. Kaya naman ngayon, tignan natin kung itutuloy nga ni Delta Pineda yung plano niya na idemanda o kasuhan itong si Winston ng breach of contract dahil ayaw maglaro daw. Pero pinanindigan ng kampo ni Winston na ito talaga ay merong injury kaya hindi nakapaglaro. Ang San Miguel Beer nga ba ay hihirit ng isang trade dito sa Northport Batang Pier bago ito ibenta. Matunog na yung balita na itong Northport Batang Pier ay ibebenta raw at ang bibili dito ay isang kumpanya nitong si Frank Lau. Baka daw Zeus Coffee ang bumili dito. Ngayon, kung hindi pa natin natitiyak kung yan nga ang magiging buyer, pero maliwanag dito, meron daw talagang mga usapan ngayon para ibenta na itong Northport Batang Pier. Pero gusto raw ng SMC muna na makasiguro na makukuha nila itong si Cade Flores bago ito mabenta. Alam natin na naghahanap ng isa pang power forward center ng San Miguel at mukhang ito nga si Cade Flores ang kanilang gustong makuha ngayon. Kaya mukhang iyan talaga ang binabalak ng SMB. Kaya bago mabenta ang Northport Batang Pier ay titignan nila kung magkakaroon sila ng isang aprobadong trade transaction. Sa ngayon kasi marami pang kinakailangan pag-aralan dito ang management para masiguro na talagang ito'y matutupad. Pero kung sakasakali sa tingin ko gagawan talaga ng paraan ng SMC yan para mabigyan ng tsansa itong SMB na makuha si Cade Flores. Bukod kay Flores, baka ito si Joshua Monzon ay subukan din kunin nitong San Miguel Beer kontra dito sa mga tinatawag na iba pang teams na may gusto sa kanyang serbisyo kabilang ng sister team na Barangay Ginebra. Kaya bago sabihin natin mag-sale itong Northport Batang Pier bago ibenta, sa tingin ko magkakaroon nito ng mga iba pang trades kung saan yung mga top players nila ay mapupunta dito sa San Miguel o di kaya naman ay dito sa Barangay Ginebra. Dahil dito pwede nating masabi na magkakaroon ng isang matinding sabihin natin development sa mga susunod na araw pagdating dito sa mga trades ng San Miguel at Northport. Ang Barangay Ginebra naman ay ayon dito sa mga nasa kampo nila, kinukonsidera na baka makuha itong si Quentin Milora Brown, ang pinakabagong 6'10 prospect ng Gilas, Pilipinas. Siyempre, ang focus ngayon ng lahat ay dito sa naturalization ni Brown. Well, actually, dineclare na siya ng FIBA na local player, so pwede na siya maglaro sa Gilas. Pero ngayon ang SMC daw pinag-aaralan kung makukumbinsi nila si Brown na sumali dito sa PBA dahil parang siya ang gusto na makuha ng Barangay Ginebra na maging future center nila. Siyempre, alam naman natin na itong line-up ng San Miguel ng Barangay Ginebra ay nangangailangan ng isang big man at mukhang bagay na bagay nga dyan itong si Quentin Brown. Dahil siyempre kung ito yung maglalaro sa Gilas, Pilipinas, magiging pamilyar na siya dito sa triangle offense ni Coach Tim Cone.
At kung yan ay lilipat sa Barangay Ginebra o maita-draft ng Ginebra, syempre magiging madali na yung transition nito. Kaya bagay na bagay siya talaga dito sa Barangay Ginebra kung sakasakali. At yan din ang dahilan kung ba't sa tingin ko pwedeng-pwede talaga itong si Quentin Brown na maglaro para dito sa Barangay Ginebra. Magiging good news talaga to para sa Gene Kings kung sakasakali. At alam naman natin na isa ito dito sa mga players talaga na hindi lang Ginebra ang gustong kumuha, kung hindi maski na yung iba pang teams, dahil syempre hindi biro yung makakuha ka ng isang 6'10 player. Kaya nga sa tingin ko magiging mas maganda to para dito sa San Miguel kung sakasakali na makuha nila to, dahil alam naman natin si Coach Tim Cone, hindi niyan palalampasin yung oportunidad na makakuha ng isang tinatawag talaga na big man. At syempre ito talaga ang inaabangan ng karamihan ngayon pagdating sa Ginebra. Samantala naman itong Blackwater Bossing ay mukhang makukuha na raw itong si JV Casio, o rather ang Converge Fiber Access baka daw makuha na to si JV Casio. Ang huling balita kay Casio, ito'y player ng Blackwater Bossing pero hindi nabibigyan ng masyadong minuto. So ngayon baka ito'y lumipat na dito sa Blackwater kasama na si Jed Mendoza, yung dating guard ng Magnolia. Itong si Jed Mendoza at si JV Casio magbibigay ng dagdag experience dito sa Converge Fiber Access kung sakasakali. Pero hindi pa kumpirmado yan dahil may mga reports na baka itong si Mendoza naman ay mapunta sa Blackwater. So ang mangyayari, si JV Casio sa Converge, si Jed Mendoza naman sa Blackwater. Alam pa natin na ito si David Morel ay mukhang nagta-try out din daw dito sa Blackwater Bossing. So marami pang mga tinatawag na mga options dito, itong mga free agents ng PBA na pwede nilang subukan yung iba't ibang teams, lalo na ngayong off-season. Marami syempre ang mga nagta-tryouts ngayon, kaya hindi na nakagugulat na maraming balitang ganito. Kaya nga sa tingin ko, maganda itong gagawin ng Converge at ng Blackwater na subukan yung mga iba't ibang players sa free agency. Dahil syempre kung meron silang makukuha dyan, bakit hindi? Mas maganda kumuha ng free agent dahil nga hindi na kinakailangan pang magdagdag ng tinatawag o hindi na kinakailangan pang mag-trade ng mga top players para sila ay makuha. Kaya sa tingin ko bagay na bagay talaga dito sa Converge Fiber Access at sa Blackwater Bossing kung makuha nga nila ang mga nabanggit na players. At syempre alam naman natin na hindi basta-basta yung magiging development ng mga players ni Coach Jeffrey Cariaso at ni Coach Franco Atienza. Kaya magiging maganda yung pagdagdag nila ng mga tinatawag na mga veterano para naman mapadali yung transition para dito sa mga rookies nila. Bago tayo magtapos ay babatiin muna natin ang ating mga regular na taga-subaybay katulad ni Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Michael D, si Anthony Alon, Katsakino Dukusin, Malyari Mascareñas, si Dalmacio de Guzman, si Dexter Domer, si Enju at ang iba pa.